Alis na kami. Where is your toothbrush? I'm waiting for you. Toothbrush earlier. Tayo. Naisakay na lahat, friends. Wala lang kumalaki sa loob. Wait, mama. Akin na lang kaya yan. Hawakan ko sa loob. Oo. Wala na. Wala natin. Wala na. Tara ka dito. Hindi. Sarapan ko. Doon na lang. Ako na lang mag-ano. Ito na. Ano po siya yan? Hindi na.
Yun o, di ba? Yung nag-park tayo naman tip Manakawan. Gago yun. Naalala mo yan? Torture tayo. Dito na tayo sa Terminal 3. Ayan. Yay! VIP pa tayo. Here. Sa baba tayo na. Mas masaya maghatid kaysa magsundo. Diba? Di mas mahirap yung mga OFW. Motor. Yung may mga anak, ano. Pwede mag-park yan. Saan tayo magbaba? Pwede ba mag-stay sa yan? Hindi. Baba lang talaga. Dito na tayo. Loading only. Saan sila bababa? Kahit saan na. By cart naman ata dyan eh. Dito lang. Pag umalis siya mo rin. Okay na kayo dito, te? Oo. Feeling na sila. Dito na tayo. Kuha lang ako ng cart. Hold, mommy, I will bring cart. Siya na dahil siya na. Yan. Ayan. Where is mommy? She brings a cart. Hi! I need to hold my bag. Vlogging. I know. You could have gotten the cart here. One more with mommy for the last time. Basta na. Manigaw. Meron pa akong dito kung kulang. I-push na lang siya yan. Be a good boy there, aha. Yes.
ikwento ko kung anong pinagdaanan namin dito sa Philippine Airport before kami maka-enter dito. Kami na po yung last. Ang hirap, Diyos ko, kahit complete papers ka. Ayan, pasok na po tayo. Goodbye, Philippines na. How many hours? 9. Mabablihan. Thank you, Lord. Na-approve din. Oh my God. This is heavy and dense. How are you having sleepy? So anyway guys, ayan, ikukwento ko next sa vlog ko kung paano, anong nangyari sa amin dito sa Philippine Airport, Terminal 3. Hindi ko ito makalimutan dahil umiyak po ang mga bata. So short na lang story. Basta nahirapan po kami kahit complete po yung mga papers namin. Sobrang hirap po. And gusto kong ikwento sa inyo para sa mga gustong magbakasyon, lalo pag galing sa Lebanon and mga may kasamang bata. Kahit complete yung papers na nadala mo, sobrang hirap. As in, dito ako nakipagsagutan sa travel tax. Before sa travel tax, meron ng issue. So, i-jump ko na lang para sa next na pag makarating kami sa Lebanon, ikukwento ko kung ano yung buong story. So, yun na nga, nasa travel tax na ako. And then, nung piniset ko na po yung passport namin, yung ID, ganyan ng mga bata. And after that, sabi niya, magbabayad daw ako ng 4,006. Sabi ko, ma'am, bakit ako magbabayad ng 4,006? Sabi niya, kasi hindi na daw kami resident sa Lebanon. Sabi ko, ma'am, ito po yung katunayan na permanent resident po kami doon. Dual po kami, sabi ko. Paringin nga yung ID mo, sabi niya, guys. So, pinakita ko yung national ID ko, yung gamit kong ID sa Lebanon. Sabi niya, hindi naman yan yung ID, peke daw yung gamit kong ID. Ano? Sabi ko, pwede kayong tumawag sa Lebanon Consulate dito sa Alabang. Tanungin niyo po kung peke itong gamit kong ID, sabi ko. And then, patikin nga ulit. So, tinignan ulit yung ID ko. So yun, meron po akong nakasabay, isang nanay din po, papunta po siya sa Australia, may 2 bata. So yun yung inasikaso yung paper. So naghihintay lang po ako sa side. Sabi ko, ma'am, ano na po yung update? Yun na nga, ma'am, kailangan yung bayaran yung 4,006. Doon po ako nag-iba na po yung paningin ko kasi naawa na ako sa bata. Sabi ko, tinapik ko yung table na ganyan. Ma'am, ayan po yung mga papers namin. Hindi po kami alien sa Lebanon. Hindi po ako nag-work doon. Bakit po ako magbabayad ng 4,006? Yung mga OFW ba na nag-work sa ibang bansa, nagbabayad po ba sila ng 4,006? Sabi ko. Tapos yung isang babae na nag-work doon, sabi niya, ma'am, peke yung gamit mong ID. Sabi ko, ano? Bakit mo nasabing peke? Sabi ko doon, lumakas yung boses ko. Pinagtitinginan na talaga ako doon. Sabi niya, ito po yung ID doon. Ma'am, yan yung pinapakita mong ID. Sabi ko, ID po yan, ikama po yan ng ating mga kababayan na nag-work doon. Sabi niya, ito nga yung ID na original daw, yung green. Yung akin daw is orange kasi yung ID ng Lebanon, mga Lebanese guys is, yung national ID nila is orange ang color. Ma'am, sabi ko, yan po yung pinapakita mo is ikama po. Wala po akong ID na ganyan kasi ito po yung original ay yung ID, Lebanese ID po ito. Sabi ko, and then sabi niya, sige wait lang. Wait na naman daw ako. And then, pumunta ulit yung babae. Sabi niya, ma'am, kailangan mo talagang bayaran. Kung hindi mo babayarin yung 4,006, hindi kayo aalis. Sabi ko, doon na po talaga ako nagalit. And then, si Cheyenne, umiiyak na siya. Dahil yung time is palapit na po. And then, sabi ko sa kanya, ma'am, sabi ko, hindi po kami nag-work doon. Yung mga bata, nag-work ba doon? Hindi po sila nag-work doon. Permanent po ang mga bata doon, dual po sila, sabi ko. So, tinignan nila yung passport, kung kailan kami nag-enter sa Pilipinas. Alam nyo na guys, so, ayun na nga. Sabi niya, ma'am, sabi ko sa babae, nakiusap na lang talaga ako. Sabi ko, ma'am, kung gusto nyo, kunin nyo na lang tong 3,800, sabi ko. Yan lang po yung hawak ko na cash.
Sabi niya, wala ka bang wala daw ba daw akong card? Sabi ko, wala po akong card, wala po akong bank account. Sabi ko, yan lang po yung pera ko na hawak na cash. Sabi ko, ay hindi po pwede ma'am, kailangan mo talagang bayaran yung 4,600. Doon na talaga ako nagalit, sumigaw, and then pinuntahan ako ng isang nanay. Sabi, what's wrong? Yung nanay na papunta sa Australia. Sabi ko, bayarin ko daw, pagbayarin ako ng 4,600. For what? Sabi ko. Sabi nga daw, 1,008 din daw yung babayaran niya. I-complete papers din daw. Sila, resident daw sila sa ano. Sabi ko, ewan ko din bakit ganun. Sabi ko. And then, uungay, sabi ng isang nanay. Kaya yon, sabi ko, ito na nga, in-offer ko na nga yung pera ko na natira. Sabi ko, 3,800. Sabi ko, ayaw nilang tanggapin. Kung 1,000 okay, 2,000 okay pa, agree ako na magbayad, sabi ko. Pero yung 4,600, for what ako magbayad, sabi ko. Yung mga bata, hindi naman po sila nag-work sa Lebanon, sabi ko sa nanay na kasabay ko. So anyway, yun ang nangyari guys. And after that, pinuntahan ulit ako ng isang nag-work doon sa in charge sa travel tax. Ma'am, sabi niya, nung alam niya nakikipag-usap ako sa babae, sa nanay, sabi niya, ma'am, ito na lang po ipakita nyo, wag na kayong magbayad, sabi niya. Ito ipapakita ko sa inyo guys ha. Yan yung tatlo. Yan yung binigay sa akin para hindi na ako magbayad, kasi ewan ko kung bakit na binigyan ako ng ganyan na wala na akong babayaran. Siguro dahil nag-react ako ganyan. So sa mga kagaya kong nanay din na permanent na po sa ibang bansa, wag po kayong pumayag na magbayad kung may pinapabayad po kayong travel tax. Ewan ko lang sa akin kasi para sa akin okay lang siguro kung 2,000 acceptable, pero yung 4,600 na tatlo kami hindi ako nag-agree. So yan, at the end hindi ako pinagbayad ng 4,600. Basta complete lang po yung papers nyo, yung nasabihin nyo na resident kayo sa pupuntahan yung bansa, huwag kayong magbayad guys. Ipaglaban nyo yung rights nyo, kasi sabi nga ng kapatid ko, hindi dapat kayo magbayad kahit sino na resident sa ibang bansa, kasi nasa law ata yan guys. May pinakita sa akin ng kapatid ko na in-screenshot niya, sabi niya pwede ko daw silang i-report ganyan, pero that time kung hindi nila kami paalisin guys, pupunta ako kay Rafi Tulfo. Yun na lang yung isip ko. Sa mga nakaranas po about sa travel tax, ganun din po ba ang amount na binabayaran nyo, lalo pag yung may kasama kayong bata and then residents kayo sa ibang bansa? Mag-comment nga kayo guys. Ewan ko kung tama ako, kasi nga at the end naman hindi naman na ako pinagbayad kasi nag-react talaga ako. So i-share nyo nga din yung experience nyo kung tama lang yung ginawa ko or mali ako guys. So yan yung isang nangyari, maraming nangyari pero konti lang yung shinare ko sa inyo. Yun na nga, pumasok na kami sa airplane and kami yung last. Sabi ng mga bata, goodbye Philippines, hindi na kami babalik. Sabi ko, wag naman anak, hindi lahat ng tao masama, sabi ko. So yun, kasi sobra yung experience ng mga bata sa pag-alis namin papunta sa Lebanon. Ay nako. So anyway, ayan na nga, nasa plane na po kami, and 7 hours and 55 minutes yung from Manila to Doha. So medyo madali lang ngayon yung flight namin. So ayan, yun, i-share ko lang sa inyo guys. So see you again guys, at marami pa pong kwento ang i-share ko sa inyo sa nangyari sa amin sa airport.